Naway maging matagumpay si Kwansuan sa investment ngayong araw. Magaling po talaga kayong uminom, Pres. Ling. Mag-inom pa tayo ng isa. Haha. Pres. Ling. Isang round pa po. Sir Wang, paano po yung usapang investment? Pres. Ling. Kung ikaw mismo ang nakikipag-inom sa akin, huwag kang magsabi ng 100 milyon. Kahit 0 bilyon, handa akong ilagay yan. Oras na ngayon para uminom. Usapin lang yan. Pag-usapan natin mamaya. Hahaha. Cheers. Hahaha. Tagay, Nakabulag ka ba sa paglakad? tulungan niyo ako. Ay, lumayo ka. Baby ko. Lasing ka. Anong mga pinagsasabi mo? Malapit na. Masasaya ka talaga ngayong gabi. Hoy, Pe. Anong gagawin mo? Kung gusto mong umalis, bitawan mo muna siya. Sa Jiangxiao, wala pang nagtitigas ng ulo. Nakausapin ako ng ganyan. Hindi ko paki kung opisyal o mayaman ka. Kailangan mong bitawan siya ngayon. At kung ayoko, madali lang. Tatawag ako ng 2. Isa sa pulisya, isa sa telebisyon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Tinawagan ko na. Hoy, anak. Naingatan kita. Emil. Tara, alis. Okay lang ako. Ako si Ling Fuyao. Namumuno ako sa isang imperyong negosyante na bilyon-bilyon ang halaga. Mayroon akong mga 10,000 empleyado. Ano bang problema ko? Lumayo ka, hindi mo kailangang makialam. Eh. Inaapi mo ako. Pinapahirapan ninyo ako lahat. Siya kong lang ang mabait sa akin. Hoy, Jising. Saan ka nakatira? Yui kita. Hoy, ang ganda niya. Kung iwan natin siya dito, malamang mapahamak siya. Dalhin na lang muna siya sa bahay. Pag nagising siya, saka na. Bumalik na. Naghiwalay na. Pirmado na ang kasunduan. Kulang na lang kunin ang marriage certificate. Mismo na ba siya? Bakit ang aga mong umuwi? Maayos ba ang nangyari? Huwag mo nang itanong. Nasira ang plano ko dahil sa isang gago. Sinira niya ang magandang plano ko. Siling Fuyao na yon. Swerte siya. Anuman ang paan. Sugurin ninyo ng buong lakas ang Fuyao Group. Sa loob ng 3 araw, gusto kong mag-bankrupt siya. Ling Fuyao. Tingnan natin kung paano siya gagalawin. Pagkatapos mabangkarota ang kumpanya mo, kukunin mo pa ba ang iyong pagka-call? Sa oras na yon, ipaluluhod kita sa harap ko. Hingin mo na napagtawid ko ikaw. Haha. Ang init ng dugo kong gayon. Kanina, tinititigan mo ba ang mga binti ko? Eko, Ginawa mo, tapos iwas ka lang. Kayo mga lalaking halimaw. Pareho kayo. Uwi na ako. Anong matigas na bagay to? Ang hira, paano mo nakuha ang jade pendant na to? naintindihan ko na. Yeji ka talaga. Paano niya nalaman na ang pangalan ko? Yeje. Ang tigas ng puso mo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naging buhay ko mag-isa sa lahat ng kaong ito? Kung gaano ako hirap? Bakit ka hindi dumating ng maaga? Miss, hindi ako manloloko. Alis na ako. Pakinggan mo ako. Okay ka lang? Ang nangyari kanina, limutin na natin. Walang utang na loob ako sa'yo. Wala ring utang sa akin. Kung gusto mo. Sagot ko ang lahat. Sagot mo. Saan ka kukuhain ng pera? Nangungupahan ka lang sa bahay. Kung i-add ang lahat ng ari-arian niya, hindi pa rin pantay sa isang bag ko. Mananagot ka ba o mag-isang samantala lang? Huwag kang maghangad, palaka, hindi mo maabot ang swan. Hoy, anong nakikita mo sa Jedi pendant na yan? Kagabi sinabi ko sa'yo na ayusin ang bumbilya. Saan mo inayos? Zhao-ji, pupunta na ako ngayon. Anong tinitinginan mo? Hindi ka ba natatakot magkakuliti? Naayos na ba? Sandali. Ayos ka lang ba? Yekong, anong nangyari? Ayos ka lang ba? May lihim na mensahe mula kay Kuanglong. Mas madalas ang aktibidad ng Sun God Cult kamakailan. Kailangan e-deploy ng hukbo ng Kuanglong ang depensa sa hangganan. Hindi namin kayang mag-deploy ng maraming tao. 3 taon na ang nakalipas. Ang aming Panginoon ay nakipagdigma sa mga Diyos. Sa Chen Hao Shenggong, tanging si Zeus na matandang iyon na ang natira. Nakaligtas siya sa kamatayan. Lumipas na ang 3 taon. Ngayon, mukhang malapit nang bumalik ang kanyang kapangyarihan. Walang balita mula kay Zhu Shendianzhu. Kung bumalik si Zeus, walang makapipigil sa Dacia. Anong nangyari sa Zheshenzhen? Si Zhu Shendianzhu. Magkaugnay ang Zhu Shenzhen at si Zhu Shendianzhu. Naramdaman niya ang kapangyarihan ni Zhu Shendianzhu. Napakabuti. Gumising na si Zhu Shendianzhu. Kahit anong lakas ng loob ni Zeus, hindi siya makakapasok sa Dacia. Ang inoon, matutukoy po ba natin ang eksaktong lokasyon ni Zhu Shendianzhu? Kung saan nakatutok ang lakas ng Zhu Shenzhen, doon si Zhu Shendianzhu matatagpuan. Ipasa ang utos. Tipunin ang 100,000 miing Shenwei. Samahan ninyo ako. Batiin ang pagbabalik ni Zhu Shendianzhu. Mabuti naman at okay ka. Natakot ako sobra. Bakit parang sa loob ng katawan ko? May dumagdag na misteryosong lakas. At saka, yung mga ime sa isip ko.
Ano ba yan talaga? Alaala ko ba yan? Kung okay ka na, umalis ka na agad. Huwag kang mamatay sa bahay ko. Baba ang presyo dito. Et Zauji. Anong oras na po? Mahigit 9 na, siguro. Nako. Hahuli ako sa trabaho. Leka, Yikong. Manager, naabala lang po ako. Regular na kumpanya ito, ha? Hindi ito alagaan ng baboy. Kakaltasin ng 1,000 sa sweldo mo buwan na ito. 3,000 lang ang sweldo ko sa isang buwan. Kung malate ka ng ilang minuto, kaltas ng 1,000. Anong regulasyon ng kumpanya yan? Ang utos ko, yun ang regulasyon. Ano, gusto mo ba akong sampalin? Halika, ilagay mo ang mukha dito. Subukan mo, hampasin mo nga. Akala mo kayang takutin mo ako. Anong kalokohan yan? Yan, Ling, yung Yikong na inutos ninyong imbestigahan. Siya yung pulubi na nakuha namin 3 taon na ang nakakaraan. Ano, siya yun na pulubi? Bakit yan, Ling? Aba, ang saya, naisip kong nawala ang aking unang gabi sa isang pulubi. Diyos ko, bakit mo ako ginawang ganito? Yan, Ling. Yan, Ling, ano pong nangyari? Wala naman. Sige, ituloy nyo na. Opo. Pagkatapos gumaling si Yikong at makalabas ng ospital, inaayos namin na manahan siya sa bahay ni retiradong empleyada na si Sun Mei. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa entertainment venue ng grupo bilang isang massage therapist. Pangalan niya, Yikong. Ito ang ilan sa mga dokumento at gamit na nakuha mula sa bahay ni Yikong. Mga papeles at personal na bagay. Sandali lang. Sabi niyo, ang pangalan niya ay Yikong. Opo. Ang Ye na may bibig at 10. At Kong na parang sa langit. Karapat dapat ba siyang tawagin Yikong? Pumunta ka sa IAR. Tanggalin mo siya sa trabaho. Opo. Sandali. Sige na. Huwag muna tanggalin. Pero sabihan mo ang entertainment center doon. Bigyan mo siya ng maraming marurumi at mabibigat na gawain. Tingnan natin ang magiging epekto. CJ. Hoy. Sekretarya Chen. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang ayaw kay Yikong. Garantisado, tatapusin namin. Nako. Yikong. Akala ko si Chen Lu ang backup mo. Tingnan mo ngayon kung paano kita ayusin. Sige, punta ka. Tawagin mo si Yikong. Sage. Mendier, kayo po ba ang naghahanap sa akin? May truck ng semento sa labas. Ihatak ninyo. Dalhin ninyo sa bubong. Hindi pwedeng gumamit ng elevator. Makakaapekto ito sa karanasan ng mga customer. Gamitin ang hagdan. Kailan ba naging tungkulin ng mga teknisyan ang magdala ng semento? Ako ang tagapangasiwa dito. Gawin mo ang dapat mong gawin. Anong hindi dapat gawin? Ako ang magpapasya. Gagawin mo o hindi. Kung ayaw mo naman, kunin mo ng gamit mo at umalis ka. Jiwang, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Umupo kayo. Yung lalaking kakalabas kanina, empleyado ba siya ninyo? Jiwang, ang tinutukoy ninyo ay si Yikong, di ba? Isa siyang aming masahista. Yekong. Talaga, kilala ninyo siya. Siya ang dati kong asawa. Ay, ang swerte naman. Paano? Kilala mo ba talaga siya? Kahapon ng gabi sinira niya ang plano ko. Siya to, ang maliit na salbahis. Jiwang, napakamasukal ng lalaking iyan. Hahayaan ninyong akyatin ko siya ng kaunti, para kayo maibsan. Sage, gusto kong makita kung paano si Ji Zeng ang nagtuturo sa kanyang mga tauhan. Huwag kayong mag-alala, Jiwang. May daan-daang paraan ako para pahiyapan siya. Hintayin ninyo. Seg, tawagin ninyo si Yikong dito. Manager, Anong tinitingnan nyo? Ang kliyenteng gaya ni Wang ay hindi para sa mga mababang uri gaya mo. Kunin mo ang basura mula sa basurahan at Ilabas mo na, tama na. Ngayon, linisin mo na. Bakit parang galit ka? Walang problema. Ang palabas ngayon lang magsisimula. Simula ngayon, dahan-dahan kitang papatunayan kung ano ang kailangang bayaran. Kapag inaway mo ako, ano ang magiging halaga ng kapalit? Yekong, hindi ka pa ba magtutulong-tulong? Nakasagasa ka sa kliyente ni Ling Fuyao. Ayaw mo na bang magtrabaho? Seling Fuyao ang nagligtas ng buhay mo. Hanggang hindi mo pa nababayaran. Ang utang na nagligtas sa iyo, huwag mong pagsalitaan ang kanyang kliyente. Ano? Naawa ka na ba? Siyempre hindi. Naguguluhan lang ako. Bakit ako nakatira? Kasama ang isang walang kwentang gaya mo ng 3 taon. Maing Deren, ang Ming Shenwei na 100,000 katao, ay lihim nang dumating sa labas ng Jiangshao. Naintindihan. Utosin nilang magkampo sa labas ng lungsod. Walang utos mula sa akin. Huwag sinumang kumilos ng kusa. Opo. Ginoo, ipapalam ba namin? Governor Han, kung tutulungan niya kami, mas magiging madali ang paghahanap sa Zhuo Shendianzhu. Hindi na kailangan. Lihim na misyon ang paghahanap sa Zhuo Shendianzhu. Walang sino man ang dapat magbunyag. Sino mang lalabag. Paparusahan ayon sa batas militar. Sinta, tingnan mo ang itsura niya na nag-iipon ng basura. Hindi ba katulad ng isang ligaw na aso na naghahanap ng makain sa tapunan ng basura?
Wang, hindi lang basta mukha lang. Halos kapareho kalaga. Isang maling desisyon lang. Iba ang langit at lupa ang pagkakaiba. Kapag kasama mo siya, isa ka lang. Asawa ng isang inutil. Asawang inutil. Pero kapag nasa akin ka, may enjoy mo. Ang alak na nagkakahalaga ng 100,000. Tingnan mo kung paano ko siya pinaglalaro. Tama si Wang. Ay naku, ako naman. Nagdadalamhati ako. Namiss ko lang ang tamang panahon. Isang basura sa pinakailalim ng lipunan. Pero nangahas pang makialam. Nakakatawa talaga. Dapat mong maunawaan. Ang basura, basura lang ang karapat dapat gawin, mangolekta ng basura. Yekong, sa buhay mo, baka hindi na niya matitikman. Ang alak na nagkakahalaga ng 100,000. Bakit hindi ka magpapasalamat kay Jiwang? Salamat sa iyo. Jiwang, Anong balak mo? Gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Zheng Xiong, ayoko na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako'y isa lamang maliit na masahista. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Kumita ng kaunting pera. Bakit mo kailangan? Paulit-ulit na pahirapan ako? Bakit? Tatanungin kita. Saan ba ako nagkasala sa'yo? Balak mo ba akong patayin? Sagot ka. Sabihin mo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Dakipin ninyo siya. Ha. Taliin ninyo siya. Ipapahiya ko siya ng todo. Iba't ibang paraan. Yung maliit na gago, siya ang sumipa sa kanang binti ko kanina. Di ba? Itaas ninyo ang kanang binti niya. Uy, Jiwang, sandali lang. Ha, gagawin mo bang hadlangan ako? Hindi po. Bigla lang akong naalala ng isang bagay. Ganito yan. Itong bata, dati siyang nakaangas sa sekretarya ni Ling Fuyao. Sekretarya Chen. Tumawag sa akin noon si Sekretarya Chen. Sabi niya, lagyan ko ng leksyon itong bata. Sa ganitong eksena, bakit hindi natin isama si Sekretarya Chen para manood? Sekretarya ni Ling Fuyao. Tumawag. Seg. Iwan mong nakatabi ang paa niya sandali. Hindi ako interesado sa pagpuputol ng paa. Asikasuhin mo na lang ayon sa gusto mo. Huwag masyadong lumabis. Anong putol na paa? Anong nangyari? Kanina tumawag si Zheng Xiong, ang manager ng mga tekniko. Sabi niya, sinaktan ni Yekong si Wang Changhong. Ngayon, nahuli na siya. Gusto ni Wang Changhong na baliin ang mga binti niya. Ha? Anong meron si Zheng Xiong? Nasaan sila ngayon? Nasa opisina ng manager ng entertainment club. Awagin lahat ng tao sa security. Puntahan ninyo sila ngayon din. Opo. Sabi ni Sekretarya Chen na hindi na siya darating. Talaga. Sayang naman. Ang nakakatuwang eksena. Hindi siya makakakita nito. Sige, tayo na lang ang mag-enjoy. Ihanda na. Muling pinakawalan ni Zhou Shendeanju ang kanyang kapangyarihan. Baka may panganib. Tawagin ninyo. Gino, Agad tipunin ang Miying Shenhui. Target, 10 km sa Hilagang Silangan. Buong bilis, umabante. opo. Huwag kang lumapit. Ha. Dakpin ninyo siya. Nasugatan siya. Hawakan ninyo siya. Ha. Baliin ninyo ang mga binti niya. Baliin ninyong pareho ang 2 binti niya. Tigilan ninyo. Oy. Akala ko sino yan. Si Ling Fuyao pala. Siya pala yon. Ang sinong Fuyao Group ang nagligtas sa akin. Siling Fuyao pala ang tumulong sa akin. Alat naman yan. Anong klaseng manager ka? Ling Fuyao, huwag ninyo akong sisihin. Hindi lang sumusunod si Kong. Nang magalit, sinaktan niya at nasugatan siya. Ang inyong mahalagang bisita, si Wang. Ay, naman. Sinaktan ako ng empleyado ninyo. Hindi ba dapat kayo magbigay ng paliwanag? Pagkatapos imbestigahan ng maayos, bibibigyan namin si Wang ng paliwanag. Ngunit bago yan, pakawalan mo muna ang empleyado ko sa iyong bodyguard. At paano kung tumanggi ako? Wang Changhong, ito ang kumpanya ko. Wala ka pang karapatang manghimasok dito. Sa tingin mo ba, palamuti lang ang mga tao ko sa seguridad? Ling Fuyao. Tignan natin kung hanggang kailan ka pamayabang. Tignan natin kung hanggang kailan ka mayabang. Umalis na tayo. Jiwang, sandali lang po. Sumama kayo sa akin. Jiwang, ayos lang po ba kayo? Ang babaeng yon, si Ling Fuyao, para lang sa isang hamak na masahista. Nangahas siyang hamakin ako. Sige, napakahusay niya talaga. Jiwang, haharapin na lang natin si Kong. Sa susunod na lang tayo makaganti. Sayang, ngayon kasi sinalubong ng tiyuhin ko si Gu Changlong. Kung hindi lang sana. Kahit nandito siya, iyang si Ling Fuyao, sa totoo lang, hindi rin natin dapat katakutan. Emmy, Malaki pa ang pakinabang ko sa tiyuhin mong assistant president na yan. Para sa isang hamak na masahistang tulad niya. Hindi ko na kailangang gamitin ang alas na yan. Huwag kang mag-alala, malapit na.
Sa lalong madaling panahon, akin na ang Fuyao Group. Pagdating ng oras, sisiguraduhin kong papatulan si Ling Fuyao, ang babaeng iyon. Papabayarin siya sa kanyang kayabangan, MA. Papabayarin siya sa kanyang kayabangan. Ginoong Ling, hindi ko alam kanina na ikaw yon. Kung alam ko lang, hindi ko talaga gagawin yon. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig pa yung usapang iyon. Kahit mahirap ako. Pero sinasabi ko pa rin ang totoo. Kung handa ka. Ako, asahan mo ako. Ihahabol ko ang responsibilidad. Tiningnan mo ba yung binigay kong 4,000 sahod na binigay ko sa'yo? Sasagot ako sa'yo, ano? Tutulungan kita ng buong puso. Wala ka nang sasabihin pa. Nasabi ko na sa'yo dati. Hindi tayo galing sa parehong antas. Huwag kang mangarap ng sobra. Umasok ka. Ling, may masamang balita. Halos sabay-sabay tumawag yung mga supplier natin mula sa itaas ng chain. Pinaraid kami, pinipilit nila kaming magbayad. Naka-freeze rin ang account namin sa bangko. Putol ang ating cash flow. Paano nangyari yan? Hindi ba sinabi na may isa pang buwang palugi? Siguradong gawa yan ni Wang Changhong. Ikaw muna ang mag-handle sa supplier doon. Sandali lang, paating na si Gu Changlong na Hong Song kapital. Kung papasukin niya ang puhunan, may pag-asa pa tayong makabalik sa laro. Pupunta ako para salubungin siya mamaya. GNG, Ling Fuyao. Narinig kong may problema ang kumpanya ninyo kamakailan. Tungkol ito sa kumpanya namin. Hindi na namin kailangang istorbohin pa si Jiwang. GNG, Ling, ang sinabi ninyo, matagal na tayong magkakilala. Paano ako mananatiling walang pakialam? Ganito. Ngayong gabi, nasa Galaxy Hotel ako. Nagpareserba ako ng Galaxy Hotel EI para sa inyo. Basta pumunta ka lang. Tungkol sa ₱1 bilyong investment. Pwede pa nating pag-usapan ang mga detalye. Naku, naniniwala ako sa Fuyao Group. Ang kinabukasan ng ilang libong empleyado. Nasa desisyon ni GNG. Ling ang kapalaran nila. GNG, Ling, gagawa kayo ng malinaw na desisyon. Tama ba? Haha. Hindi mo ba sinabing mananagot ka sa akin? Kung maipapakita mo ang 1 bilyon, magpapakasal ako sa'yo. Sige na. Wala ka nang dapat sabihin. Ipagpapalagay kung hindi nangyari ang bagay na iyon. Ayokong makita ka ulit. Oh, si Yikong pala. Bakit umalis ka ng mukhang nahihiya? 5 paghina ng tao. Halos pumapalya na lahat ng kanyang mga organo. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Huwag kang pumigil, aso. Anong ginagawa mo nakaharang diyan? Para na, alis na tayo. Lolo, malapit nang huminto ang mga organo mo. Kung hindi ka dadalhin sa ospital ngayon, baka huli na. Sino ka ba naman? Anong kalokohan yan sinasabi mo? Paniwalaan mo ba yan? Inisist mo na sinumpa mo ang lolo ko? Yekong, ang laki ng bahag mong ulo. Sigu ay bisita ng kumpanya natin. Kung dahil sa mga pabulong mong salita, at maistorbo ang investment ng kumpanya namin, hinding-hindi ka palalampasin ni Ling. Dali, buhusan mo na ng gamit mo. Lumayas ka. Walang lugar sa Fuyao Group para sa katulad mong empleyado. Ang gulo naman ng ayos dito. Magandang araw, GNG Ling. Malugod namin kayong tinatanggap, Jigu. Hindi, GNG, Ling, napakamalaga ninyo. Parehas lang naman tayong kumukuha ng kapakinabangan. Anong nangyari kanina? Kailangan nating tanungin si GNG, Ling. Siya ang nagligtas kay Yikong. Ganyan talaga si GNG Ling. Kanina, inaayos pa namin ang pagtanggap kay Jigu. Saka biglang lumabas si Yikong. Sabi niyang malapit nang mamatay si Jigu. Parang inaakusahang sinumpa niya ang matanda. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Ikaw na naman. Bakit napakawalang kwenta mo? Walang nagagawa pero marunong magpasama ng loob. Lagi ka lang problema, wala kang mayaambag. Dapat hindi pa kita tinulungan noon. Umalis ka na. Tinanggal ka na sa trabaho. Ginang Ling, hindi ko sinumpa ang sinuman na mamatay. Inililigtas ko lang ang kliyente ninyo. At ikaw pa ang nagsasabi. Ayoko nang marinig ang sinasabi mo. Ngayon din, mawala ka na sa harap ko. Yekong, inutusan ka ni Ginangling na umalis. Wala ka bang tainga? Gusto mo bang itapon ka namin palabas? Sej. Alis na ako. Ikaw, Ginongga. Pasensya na po sa nangyari kanina. Sana hindi ninyo ito pansinin. Maliit lang naman. Hindi na kailangan mag-alala si Ginangling. Ginangling, pakiasikaso ninyo ng maayos ang inyong mga tauhan mula ngayon. Kung may mangyari sa lolo ko, wala sa inyo ang mananagot kung may mangyari. Lolo, Anong nangyari kay lolo? Tumawag ng ambulansya. Masyadong matagal ang hintay sa ambulansya. May ospital sa malapit. Dalhin muna siya sa ospital. Ginangling ako na ang magbubuha. Heto. Lolo, Dahan-dahan lang, Lolo. isa ninyo ang lugar na ito. Hanggang hindi natin mahanap si Josh and Dianju, walang papasok kung wala ang utos ko. Huwag palampasin kahit isang langgam. Sino kayo? Ito ang kumpanya ko. Bakit hindi ninyo ako pinapayagang umalis? Ang Ming Shenhui ang kumikilos. Sino mang humadlang? Walang awa, patayin agad. Mga tao mula sa militar. Ginu. Biglang nagkaroon ng attack sa puso si Gu Changlong. Napakahalaga ng sitwasyon. Kailangan ng agarang lunas. Pakiusap, sana'y pagbigyan ninyo kami. Pahintulutan munang umalis ang mga ito. Ako ang pangulo ng Fuyao Group. Ano ang kailangan ninyo? Sabihin nyo lang, ipagagawa ko. Ahintulutan ninyong umalis ang mga taong ito. Salamat. Ngayon, pakiusap ka Ling Fuyao. Tipunin ang lahat ng taong Fuyao Group. Dito. Akaiba. Kanina, malinaw na tumuturo rito ang Josh and Jian. Bakit ngayon walang kahit anong reaksyon? Baka. Umalis na ba si Josh and Dianju? Ling Fuyao, nandito na ba lahat ng tao ninyo?
Lahat ng empleyado ng Fuyao Group, abilang ang mga tagalinis, mga security, mga masir, lahat sila ay narito. Ling Fuyao, seryoso ang usapin. Kailangan kong magpadalang maghahanap. Bawat sulok ng buong gusali. Akiko po kayo. Sigpo, kayo lang. Magui na. Han Kui, gobernador ng Jiangshao. Bakit siya andito? Hinto lahat. Ako po si Han Kui, gobernador ng Jiangshao. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyong Meiying. Nais ko po kayong makausap ng personal. Meiying, dumating kayo sa Jiangshao para mag-inspeksyon. Hindi po ako nakapaghanda para salubungin kayo. Sana patawarin ninyo ang pagkukulang ko. Walang anuman. Nalaman ko rin lamang ngayon ang inyong pagdating. Kaya naghanda kami ng salusalo bilang pagsalubong. Sana po'y dalawin ninyo kami ngayong gabi at bigyan ng payo. Hindi na kailangang gawin yon. Mayroon pa akong ibang mahalagang gawain. Meiying, sabi ninyo, bakit nga ba kayo pumunta sa Jiangshao? Ano po ang dahilan ng pagbisita ninyo? Kung may magagamit ninyo sa akin, sabihin lang po ninyo. Gagawin ko po ang lahat para tumulong. Sasabihin namin kung kailangan ka namin. Kung hindi sinabihan, huwag kang maglokohan ng salita. Sige na, may iba pa akong gagawin. Umalis ka na. Opo, susunod. Ipinadadala ko ang aking paggalang, dakilang pinuno. Gino, ano ba ang tunay na pinanggagalingan niya? Nangangahas kang maglakas loob sa inyo? Ganito kabastos. Sa paningin ng iba, ako'y isang mataas na tao. Sa mata ng iba, ako ang pinuno ng isang lalawigan, opisyal na namumuno sa hangganan. Pero sa kanyang paningin, isa lang akong maliit na langgam. Isang kisap mata, pwede niyang duugin ako. Yekong. Kung ganyan ka lang mamuhay. Ang hina mo talaga. Etswif. Tinutingnan kanya ng paghama. Hindi ka nga makabayad ng renta. Yung taong gusto mong protektahan. Hindi mo rin naiproprotekta. Yekong. Isa kang basura. Basura. Yarly, kumusta po ang kalagayan lolo ko? Hindi ba siya magkakaroon ng seryosong problema? Binibiniga. Masama po ang kalagayan ni Matandang Gu. Ang kanyang katawan. Maraming internal na organ ang kumapagal na. Ginawa na po namin ang lahat ng maakaya. Yarly, kayo po ang pinakamahusay na doktor sa buong Jiangsu. Pakiusap, isipin niyo pa pong paraan. Iligtas niyo sa, kahit magkano pa, handa kaming magbayad. Binibiniga. Hindi naman pera ang usapan dito. Ginawa na namin ang aming maakaya. Limitado lamang ang aming kakayahan. Kayo po, maghanda na kayo sa kanyang paglisan. Lolo, ang iyong mga organo ay pumapalya na. Kung hindi ka agad dala sa ospital, baka huli ng lahat. Hello, Jiling? Kaninang umaga, sino po ang alisin ninyo? Hinahanap ko siya. Jiling. Kaninang umaga, ang taong alisin ninyo. Sino ba siya? Pwede po ba siyang kontakin? Kailangan ko siyang makausap. Yekong ang pangalan niya. Bakit mo hinahanap siya? Nagbigay ng critical notice ang ospital. Sinasabi na malapit ng sumuko ang lolo ko. Ang mga sintomas ay katulad ng sinabi niya. Eksaktong perho. Paano? Bakit ganoon? Kung nakita niya kong ang sakit ng lolo ko, baka alam niya kung paano siya gagamutin. Pwede mo ba? Tulungan ako. Makontak siya? Pakisabi rin sa kanya. Kailangan mong iligtas ang lolo ko. Safe. Huwag kang mag-alala. Hahanap ko siya para sa'yo. Chenlu, hanapin mo ang numero ng cellphone ni Yekong. Sabihin mo sa akin. Opo. Sabi mo nga, 3 taon na. Dala-dala ko, yan palagi. Ano pa ang silbi nun? Ang taong to. Akalain mo, sinara niya ang tawag ko. Ihanda ang kotse. Lalabas ako ngayon. Ay, miss, sino ang hinahanap mo? Ang hali pa naman. Anong kalasingan yan? Buksan mo ang mata mo. Tingnan mo ng mabuti. Ako yon. Ling Fuyao, ikaw, anak na mayaman. Pumunta ka sa inupahang lusob na bahay ko? Ano ang ginagawa mo rito? Yekong, Paano mo nalaman na may sakit si Gu Changlong? May sakit ba siya? Hindi ko rin alam. Nagbibiro lang ako. Ikaw, Yekong, pwede mo ba akong pakiusapan ng isang pabor? Pwede mo bang ayusin si Gu Changlong? Ang investment niya, mahalaga talaga yon sa akin. Jinang Ling, alam nyo naman. Isa lang akong mabahong message guy. Hindi pala. Gayon hindi na message guy. Tinanggal na ako sa trabaho. Sabi mo, kung katulad ko na walang kwenta, paano ko pa kaya? May salba at magpagaling ng iba? Yekong, huwag mong baliwalain ang pagkakataon. Maliban na tinanggal kita, tingnan mo yung mga nagawa mo. Sinalungat mo ang boss. Nanakit ka ng tao. Pinagalit mo pa ang mahalagang kliyente ng kumpanya. Alin ba rito? Hindi sapat para mapatalsik ka ng 10 beses. Matalino si Jinang Ling. Tama lang na tinanggal ng Jinang Ling. Wala na akong sasabihin. Ikaw, sobrang di ka mabuti ang ugali mo. Yekong, ulong ka naman, di ba? Zhao Ji, anong kailangan mo sa akin? Uminom ka ba? Tanghali ng araw, bakit wala ka sa trabaho? Bakit umiinom ka pa? Zhao Ji, nawalan ako ng trabaho. Yung utang ko sa upa, baka hindi ko na mabayaran. Mag-alis ako bukas, para mabigay ko ang kwarto. Huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, babayaran kita. Ayos nga naman na nawalan ka ng trabaho. Hindi. Ang sinasabi ko, okay lang kahit walang trabaho ka. Bastang pumayag ka sa isang kondisyon ko. Hindi lang ang 3 buwan na utang mo sa upa. Kakanselahin ko na.
Pahihintulutan pa kitang. Manatili pa ng 3 buwan ng libre. Zhao Ji, kahit masehlang ang trabaho ko, may prinsipyo pa rin ako. Hindi ko ibinebenta ang sarili ko. Ano bang iniisip mo? Ikaw pa, kahit libre, ayoko. Gagamitin mo pang pangbayad sa upa. Panaginip lang yan. Anong kondisyon? Sabihin mo nga. Ayusin ko na. Ngayong gabi, may class reunion ako. Magpapanggap kang boyfriend ko. Sabay kang pumunta sa isang dinner. Basta malampasan natin itong dinner. Lilibrehan kita ng 6 na buwang upa. Sasama ka o hindi? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko kaya. Naku. Sinabihan kita na samahan mo ako sa isang dinner. Hindi naman ibig sabihin na kailangang sumaba ka sa apoy at taba. Lalaki ka ba? Sej, sa ngayon ako. Pero tandaan mo ha. Sabi mo babawian sa 6 na buwang upa. Huwag kang magbago ng isip. Huwag kang mag-alala. Ako nga si Zhao Ji. Hindi naman ako ganoon. Hindi ako magbabago ng salita dahil lang sa konting pera. Naku, nakahanda na ang damit ko. Bihis ka na. Magligo ka ng maayos. Magmukha kang maayos. Huwag mo akong kahiyahin. Tara, punta ka na. Alam mo, sa reunion na to, may isang tao na kalaban ko. Ang talino niya, sobra. Pag-akyat namin sa itaas, tahimik ka na lang. Gawin niyo ang lahat ayon sa aking utos. Naiintindihan? Opo, naiintindihan. Ay. Anong meron? Kilala mo siya. Hindi. Ako kasi ganito na tao. Paano ko pa makikilala? Ang isang inang paraiso gaya niya? Maging maingat ka mamaya. Xiao Yu, dumating ka na, umupo ka dito. Zhao Yu, araw reunion ngayon. Bakit nagdala kang isang lively na bata? Bakit hindi mo ipakilala sa amin? Anong lively na bata? Churong. Wala ka pa rin binago. Hindi naman lumalabas ang ganda sa bibig ng aso. Ipakilala mo nga siya. Ito ang boyfriend ko, Yikong. Ah, siya pala boyfriend mo. Yekong. Anong pangalang iyan? Masyado kang maraming binasang nobela, ah. Haha. Pasensya na. Late lang kami. Medyo traffic lang sa daan. Bumili na ako ng mga tiket dito. Isipin nyo na lang na nagsorry siya sa inyo. Wow, sino to? Ang guwapo. Ang maluwag naman sa pera niya. Tunay na lalaki. Ipakikilala ko sa inyo. Ito nga si boyfriend ko, si Hangkon. Manager ng investment sa Hongsong Capital. Wow, taga Hongsong Group pala siya. Narinig ko ang mga empleyado ng investment ng Hongsong. Kita kada taon, hindi bababa sa 1 milyon. Aba, ikaw pa ang nagsabi. Yan ay para sa ordinaryong empleyado. Si Hangkon namin ay manager. Hindi lang yan ang sweldo niya. Maging low-key ka. Swerte Nai Orong na makahanap ng ganyang boyfriend. Kung ikukumpara, Malayo ang kalagayan ni Zhao Yu. Deti si Zhao Yu ang campus belly ng school natin. oh, Howie, anong trabaho ang boyfriend mo? Hindi mo ba sasabihin sa amin? Baka nahihiya kang sabihin? Haha. Kailangang makuha natin ang 1,000,000 na loan ngayon. Kung hindi, hindi tatagal ang Fuyao Group ng 3 araw. Ling Fuyao, kontrolin mo ang emosyon. Dapat talaga magpigil ka. Kahit mabigyan ka ng pabor ni Wang Changhong ngayon. Hindi naman mawawala ang malaking bagay. Hoy, GNG Ling. Kumusta na ang ipinakiusap ko sa inyo? Nahanap ko na si Yikong. Pinayuhan ko na siya. Pero ayaw niyang lumabas. Wala na akong magagawa. Lingfo. Pahiram po sana ang address niya. Pupunta na ako para hanapin siya. Akasalamubong ko lang siya sa Galaxy Hotel. Malamang kumakain siya doon ngayon. Kung gusto mo siyang hanapin, pwede kang pumunta dito. Psych. Hello, Gu Changlong. Manager ka ba ito? Ako po si Gayan. Tumawag si Egyu, kumain daw siya. Ayusin ko agad. May pahihingi sana ako. May tao po diyan na nagngangalang Yekong. Kumakain sa hotel niyo. Pakipag-ayos po naman. Pakitignan saang iyay room siya. Tapos magpadala kayong 2 boteng magandang alak. Anong presyo ng alak ang gusto ay deliver ni Egyu? Alam kong may reserve kayong 2 bote. Yung limited edition na Roman konting 1,990. Diba? Egyu, mahal na lampas sa 3 milyon ang 2 bote na yan. Sigurado po ba kayong ibibigay ito? Iyan na lang ang gusto ko. I-charge niyo sa account ko. Pupunta ako mamaya para magbayad. Sige po. Ayusin ko agad. Huwag niyo ipaalam na sa aking galing. Sabihin niyo lang na may kaibigang nagpadala nito para sa kanila. Para inumin ng buong iyay room. Naiintindihan niyo ba? Ang sobrang mahal na alak na ito. Bakit niyo ito pinadala ng hindi nagpapakilala? Hindi ko pa may paliwanag ang dahilan ngayon. Baka hindi niya matanggap. Gawin muna natin ganito. Sige po, Gu, huwag kayong mag-alala. Ay, Ihanda ang kotse. Pupunta ako sa Galaxy Hotel. Opo. Ling Fuyao. Haha. Pasensya na. Naantala lang ako. Walang problema. Kararating ko lang, ilang minuto lang. Ling Fuyao. Uy, Ling Fuyao. Anong brand ng skincare ang gamit mo? Ang ganda ng pagkakaalaga ng kamay mo.
Wang, maupo po kayo. Na-order ko na ang pagkain. Sandali lang, ihahain na agad ng waiter ang pagkain. Wala. Mahaba pa ang oras natin ngayong gabi. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Zhao Yu, anong trabaho ang boyfriend mo? Sabihin mo naman sa amin. O sasabihin mo ba? Siya, hindi niya masabi. Haha. Hindi mo mahuhugot ang ginto mula sa bibig ng aso. Ang boyfriend ko, kontratista siya ng construction. Wala siyang itinatagong kahihiyan. Ayaw lang niyang magyabang na parang ikaw. Kontratista. Bakit parang hindi yata? Ganito siya? Mukhang ordinaryong manggagawa lang. Ikaw, Sa paningin at estado ni Xiaoyu, bakit siya kikita ng karaniwang trabahador? Tarong, iniisip mo lang yan, siguro. Pagdating sa mga proyekto, ang Hong Song Group namin ay nag-invest din sa maraming konstruksyon. Mga malalaking proyekto, higit pa sa 1 bilyon bawat isa. Hindi ko alam, Yekong, anong kumpanya ang inakontrata mo? Pasensya na. Alis muna ako papunta sa banyo. Jiwang. Huwag po ninyong gawin yan. Siya si Ling Fuyao. Jiwang. Huwag po ninyong gawin yan. MS Ling. Huwag tayong magpaligoy-ligoy. Pagdating ninyo dito, dapat alam na ninyo kung anong klaseng kahihinatnan ang darating. Gusto mong kunin ang pautang na 1,000,000. 000 mula sa akin. Kaya maging masunurin ka. Huwag mo akong galitin. Hahaha. Naku. Jiwang. Hindi ako ganyan. Igalang ninyo po ako. Ling Fuyao. Gagawin ko ng dahan-dahan. Igalang kita. Naintindihan ko. Naiintindihan. Ling Fuyao. Matagal na kitang hinahangat. Basta sumunod ka sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala tungkol sa 1,000,000. 000. Kahit 2,000,000. 000 ibibigay ko sa'yo. Ikaw, lumang perbertido. Yekong. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Pinilit na ng lumang perbertido na yan ang gagawin sa'yo. Pinoprotektahan mo pa siya? Kung paano niya ako tinatrato, akin yan. Wala kang pakialam. Nasabi ko na sa'yo. Ayokong makita ka ulit. Jiwang, pasensya na po. Ako na ang humihingi ng kawad sa inyo para sa kanya. Tungkol dito, hindi ko ito pababayaan. Jiwang, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng tamang paliwanag. Yekong. Para bang pinadala ka ng langit? Para lang lumaban sa akin? Bakit sa tuwing nasa pinakamahalagang sandali, sinasagabal ka sa aking negosyo? Halos abusuhin ka na ng matandang bastos na yon. Nandito ako para protektahan ka. Sagabal sa negosyo mo ang tawag mo diyan? Hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Marami na akong nakaranasan sa mundo ng negosyo. Alam ko kung paano ito hahandlehin. Hindi ko kailangan na magdagdag ka lang ng problema. Magdagdag ng problema daw? Sa puso mo, Ling Fuyao, sa tingin mo ba, wala nang mas mahalaga kaysa sa negosyo mo o sa pera? Kung ang matandang manlilibog na yon ay hinihingi ang iyong katawan para makakuha ng 1,000,000,000 puhunan, papayag ka rin ba? Matulog niya man ako. Makakakuha ako ng 1,000,000,000. Ikaw. Kinuha ang pinakamahalagang unang beses ko. Ano ba ang magagawa mo para sa akin? Ling Fuyao, mali ang tingin ko sa iyo. Bulag ako, Yekong. Hindi ko alam na ganoon ka pala kababay. Ano akong babaeng iyon? Hindi ito concern mo. Usapin ko yan. Sana huwag ka nang makialam sa akin mula ngayon. Hindi tayo galing sa parehong antas. Wala na tayong magiging ugnayan sa hinaharap. Janyan kang baba. Hindi ka karapat dapat makihalubilo sa akin. Fuyao. Huwag kang magalit. Mga ganitong maliliit na abuso. Ayusin ko rin yan kalaunan. Sige, pasok na tayo. Kalma lang. Kain muna tayo. Pagkatapos, sasamahan kitang magpalipas ng oras. May nakareserbang iay sa SKY Garden. Naayos ko na. Ling, saan ka pupunta? Gago ka, mamatay ka na. Anong nangyari sa'yo? Wala naman, ayos lang ako. Pasensya na po mga kasama. Nahuli lang kami. Anong nangyari? Kilalang kilala niya ako. Alam niya ang buong detalye tungkol sa akin. Yikong.
Magaling ang mata mo. Ito ay Romaine Conti noong 70. Sa buong Jiangsheng. Ilang tao lang ang nakatilaw ng ganitong alak, hindi lalampas sa 10. Mag-enjoy kayo. Manager Ge, magkano kaya ang bote nito? Siguro umaabot ng 10,000 libo. Ilang libong piso lang ang alak. Hindi pa nga sulit na ako mismo ang maghatid. Mas maigi sabihin na lang ng totoo. Ang 2 bote na ito. Ang halaga ng bawat bote. Lagpas sa 1,000,000. 1,000,000. Ang mahal naman, ipopost ko na lang sa Facebook. Sige mga taga, enjoy lang kayo. Ganon kamahal na red wine. Sino kaya ang nagpadala nito? Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga ay kanino ito ipinadala. Kaninong regalo ito? Hindi ba halatang halata naman? Bukod kay Kun na lang. Sino pa ang pwedeng padalhan niya? Tanging si Hang Kun lang ang may ganoong katayuan. Kaya may malalaking boss na magbibigay sa kanya ng red wine na nagkakahalaga ng milyon. Ang aming kuya Hangha. Nasa koneksyon siya sa mga boss ng iba't ibang grupo. May pinansyal na ugnayan sila. Kaya naman nagpaparespeto at nagpapaligaya lang sila sa kanya. Hindi ba normal lang yun? 2 bote lang naman ng red wine. Walang dapat ikagulat. Ganun ba? Hatiin na natin siguro. Tikman muna ng lahat. Kun, sandali lang. May ilang bagay lang akong sasabihin. Ang bote na ito halaga niya ay 1,000,000. Ang basong iyon. Siguro mga 100,000 magkakaiba ang presyo, di ba? Sa tingin ko naman, may mga manlilinlang at mababang uri na tao na hindi karapat-dapat uminom ganitong alak. Ano sa palagay ninyo? Tama yan, may mga tao talaga na hindi bagay uminom ng ganitong klaseng alak. Naman, klarong pulubi na walang trabaho. Pero nagpapanggap dito na isang may-ari ng kumpanya. Nakakadiri talaga. Alak na nagkakahalaga ng milyon ang inaalok sa kanya. Mas mabuti papakainin sa aso. Nasa silangan. Mga wala pang 1 kilometro mula rito. Dali punta na doon agad. Bilisan. Kung ganoon ang sabi ng lahat. Pasensya na, kuya. Hahaha. Hindi naman ito malaking bagay, medyo mahal lang na bote. Kahit pa ito'y likhang sining, hindi pa rin ako inumin. Hindi ako ganyan. Isang grupo lang ng mga taong puro, pera ang iniisip, mga hamak at makamundo. Mas mabuti pa hindi na ako dumalo sa reunion na to. Yekong, tayo na. Masamang palatandaan. Yekong, patawad. Dahil sa akin nangyari ang lahat ng ngayong araw. Ikaw ang nakaranas ng napakalaking kahihiyan. Zhao Ji, huwag mo namang sabihin yan. Walang sinuman ang nag-akalang ganito ang mangyayari. At saka, kung hindi ako walang-wala, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sino nagsabing wala kang kwenta? Para sa akin, mabuti ka. Hindi nila tayo pinapayagang uminom. Tara, Zhao Ji, sagot ka ng inom. Hindi uwi hangga hindi lasing ngayong gabi. Halika, inom na. Bahala na, inom na. Inom na kayo lahat. Huwag iwanan ang baso. Nasaan ang espesyal na bisitang nagngangalang Yekong? Manager Gu, nagkakamali po ba kayo? Siya, si Yekong. Isa siyang walang kwentang manggagawa. Paano siya karapat-dapat tawaging inyong mahal na bisita? Para hindi madumihan ang napakamahal na alak na ito, kakapaalis lang namin sa kanya. Mas mababa pa sa aso. Akala ninyo kung wala siya ngayon? Kayong mga basura. Makakainom kayo ngayon ng alak na nagkakahalaga ng milyon. Kung hindi ito ang alak, paano ito ibibigay sa kanya? Siguradong galing ito sa isang malaking boss. Ibinigay ito kay Zhang Kun. Zhang Kun, naku. Sa tingin niyo baka siya ay isang taong may halaga. Pero para sa akin, wala siyang halaga. Isang simpleng manager lang. Karapat-dapat ba siyang uminom ng limitadong Romaine Conti? Hindi ba masusunog ang dila niya? Aaminin ko sa inyo. Ang 2 bote nitong alak ngayon ay ibinigay ng isang misteryosong malaking boss para kay Yekong. Kayong mga basura. Pinaiwasan niyo ang tunay na may-ari. Ang 2 boteng ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ngayon din, tipunin niyo ang pera, ibigay niyo agad. Kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakaalis.
Manager Gu. Hindi yata ito tama gawin, no? Ang Gu ng aming Hong Song Group, ngunit siya ay isang mataas na iyay dito. Kung sasabihin ko ang nakita at narinigan ko ngayon, sabihin ko ito kay Gu. Malamang pag-isipan niya ng mabuti kung babalik ba siyang gumastos dito sa hinaharap. Hindi ko naman binababa ang tingin sa'yo. Isang maliit na manager ka lang. Sa palagay mo, makakapagsalita ka ba sa harap ni Gyu? Kung hindi mo babanggitin ang inyong Gyu, ayos pa. Ngunit sandali lang. Lalapit na ang inyong Gyu. Kapag dumating, makikita mo kung gaano kahirap ang harapin mo. Gu, paano na kayo nandito? Ako ay empleyado ng Hong Song Group. Ako si Zhang Kun mula sa Investment Department. Tawagin ninyo akong Xiao Zhang na lang. Gyu. Ito ang inyong si Xiao Zhang na empleyado. Siya ang nagpapaalis sa bisitang inanyayahan nyo. Tara, inom tayo. Grabe, ang pitiful mo naman talaga. 3 buwan ka nang may utang sa renta. Ngayon, nawalan ka pa ng trabaho. Tingnan natin paano ka mabubuhay dito sa Jiangshao. Zhao Ji, huwag kang mag-alala. Pag nakahanap ako ng bagong trabaho, sisiguruhin kong mababayaran ko ang renta. Ay naku, sinasabi ko na nga. Basta pumayag ka ngayong araw. At tanggalin ko ang bayad mo sa renta ng 6 na buwan. Ginagawa ko ang sinabi ko. Walang problema, manatili ka lang. Isa pang bote. Salamat, Zhao Ji. Ikaw ang nagpapaalis kay Kong. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Tinanggal ka sa trabaho. Gu, nagkamali po ako. Paumanhin, kasalanan iyon ng girlfriend ko. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Gung gayon. Asensya na po. Hindi ko talaga alam na kaibigan ninyo siya. Ialis ninyo ang lahat ng natitirang red wine. Hindi sila karapat dapat uminom nito. At isa pa, paalisin ninyo ang mga taong ito. Nakakainis silang tingnan. Opo. Manager, may problema po. May isang grupo ng tao sa labas. Binalot nila ang aming restaurant. Ano? Sinong naglakas loob? Tara, samahan niyo ako at tingnan. Kontrolin ang lahat ng exit ng restaurant. Walang sino man ang papayagang pumasok o lumabas ng basta-basta. Maghintay hanggang matapos ang inspeksyon, bago payagan ang paglabas o pagpasok. Opo. Walang hiya kang babae. Maghintay ka. Tumigil. Hoy, sino kayo? Bakit ka humahadlang sa akin? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang oras ko? Sinayang nyo ang oras ko. Kaya nyo ba akong bayaran? Nangahas kang hampasin ako. Alam mo kung sino ako. Kung mag-uto ka pa, upunuin kitang putol kaagad. Alis na ko. Sino alis ba na kayo? ako. Lao Gyu. Huwag kang tatawag ng pulis. Malalaking tao tong mga ito. Ay. Alam ni Gu ang pinanggalingan nila. Hindi ko rin alam ang lahat ng detalye, pero alam kong galing sila sa militar. Kahit si Governor Han, nagingat kapag nakikita sila. Ay. Tara. Uminom ka pa ng isang bote. Zhao Ji, lasing ka na. Hindi ka na dapat uminom pa. Hindi ako lasing. Paano ako magiging lasing? Wala namang ganun. Zhao Ji, Ay, huwag mo na akong istorbohin. gising ka. Wala akong pambayad. Zhao Ji, Gino, nasisiyasat na ang lahat ng kwarto sa hotel. Na-screen na silang lahat. Wala kaming nahanap na bakas ng Jushan Dianju. Mukhang ganito nga. Muli-huli na tayo ng kaunti. Kailangan nating hintayin ang Joshin Jian. Sa susunod na mag-trigger uli. Utos. Suriin ang footage ng Galaxy Hotel. Hanapin ang lahat ng umalis sa loob ng kalahating oras. Lahat ng lumabas ng hotel sa loob ng 30 minuto. Tingnan ninyo kung sino sa kanila. Ang dating nagpakita sa Fuyao Group. Ang Joshin Danju. Dapat ay nasa kanila. Opo. Huwag mo akong iwan, ha? Natakot ako kapag mag-isa. Zhao Ji, hindi kita iwan. Sinungaling ka. Sinungaling. Sabi mo hindi mo ako iwan. Paano ko nga ba pinagdaanan ang mga taong ito? Sino ang tinutukoy ni Zhao Ji? Sino siya? Yakapin mo ako, ha? Pangarap ko na mahawakan mo ako habang natutulog ako.
Hindi ganoon yon. Ngayong gabi, nakita mo rin siya. Sumama ako sa kanya sa alumni reunion. Umaraw siya ng alak. At ako naman, Noong gabing yun, sinamantala mo rin na lasing ako. Kaya nagbukas ka ng pagkakataon. Yikong, hindi ko talaga inakala na ikaw pala ay isang palaging gumagawa niyan. Sabihin mo, ilang na ba ang mga babaeng lasing na nakuha mo? Hindi, pakinggan mo ako. Siya talaga ang may-ari ng bahay ko. Natulog siya sa kama. Ako, natulog sa sofa. Ako, Yikong, sino bang kausap mo? Yikong, lalong bumababa ang pagkatao mo. Ganitong klase ng tao, ikaw pa ang magugustuhan ng ganito. Saan ka pa kumuha ng maliit na pilyang babae? Sa gitna ng gabi, pupunta dito sa teritoryo ko para maggulo. Wala kang hiya. Noong gabing iyon, asama ko si Yikong noon. Ikaw ang ikatlong babae. Kabit. Ikaw pa ang tunay na ikatlong babae. Ako at si Yikong ay matagal nang magkakasama, ilang araw na. Ito ang bahay namin, ang aming pugat. Ikaw, Ano nang ikaw? Maliit na pilyang babae. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na agad. nakakadiri talaga. Jinang Ling Fuyao. Lumayo na ang mga tao ng ilang daang metro. Bakit ka pa nakatingin? Ano nang nangyari? Ayaw mo talagang pakawalan? Wala. Malinaw naman ang sinabi nila. Noong gabing iyon, natulog kayong dalawa ng magkatabi nung gabing iyon. Ikaw, may paan ka pala. Ganitong isang napakagandang babae. Sinabi lang niya matutulog, natulog na agad. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaintindihan? Palibutan ninyo ang lugar na ito. Ginoong Wang, nasa loob ang lalaking iyon. Nakita ko mismo ang babaeng iyon. Dinala pa niya ang isang babae papasok. Sulong. Zhao Ji, bumalik ka muna sa kwarto. Kung makarinig ka ng anumang tunog, huwag kang lalabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Ilinaw mo. Wala ng oras. Bumalik ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Hindi ako alis. Hangga hindi mo linawin. Hindi ako alis. Ito ang bahay ko. Bakit niyo ako ipapalayas? Batang walang kwenta. Nahanap na kita. Ngayon, sino ang makakapagliligtas sa'yo? Sino ang makakapagsadip sa'yo? Wang Changhong. Anong balak mo? Ipapwesto kita sa 18 paan. At paglalaruan kita ng dahan-dahan. Dakpin siya. Tingnan natin kung sinong aksyon. Ang batang ito, grabe talaga. Bagaman mukhang. Ito ba ang bahay mo? Ikaw ang may-ari ng bahay. Iligal ang pagpasok ninyo sa tirahan. Lumabag na kayo sa batas. Kung hindi kayo alis, Tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis. managinip ka lang. Talaga ba? Huwag mo siyang saktan. Hindi mo saktan. Pwede naman. Depende kung gaano ka katapat. Tanggalin ang damit mo. Kung ganyan nga ang usapan. Nakakainis talaga. Kung ako man, kung alis ako ng ganito. Naisip mo na ba kung ibaba mo ang saksak na ito? Tapos wala na. Wala nang makabangon. Anong balak mong gawin? Siling Fuyaw pala. Ang oras na to, bakit ka nandito? Sinasabi ko, Anong bakit ka dapat nandito? kong gawin? Wala akong kinalaman diyan.
Paulit-ulit mong sinisira ang plano ko. Hindi. Binubuwag mo ang mabuting pagkakataon namin. Hindi mo ba nararamdaman? Dapat kang parusahan ng mabuti. Wala kaming magandang samahan. At si Wang Changhong rin. Ikaw rin, isa kang taong may katayuan at pangalan. Hindi mo ba alam? Ano ang ibig sabihin ng batas? Tumahimik ka. Ling Fuyao, tandaan mo ito. Kailangan mo pa rin kunin sa akin ang loan na 1,000,000. Anong pinagpapanggap mong santa? Ngayong gabi, manatili ka rito. Samahan mo ako. Kung mapapaligaya mo ako. Makukuha mo ang 1,000,000. na loan. Salot ka. Akala mo, karapat-dapat ka pa. Siege. Isa man, gawa na rin. Dalawa naman, gawa rin. Sabay na. Hulihin siya. Bitawan niyo ako, Wang Changhong. Kung hahawakan mo ako, kahit isang daliri lang, mamamatay kang walang kapahingahan. Ang saya naman. Wang Changhong, walang hiya kang tao. Bitawan niyo sila. Kung may tapang ka, sa akin ka. Manahimik ka, maganda. Talagang walang hiya ka. Ayos. Ipagpatuloy mo ang sigaw mo, bata. Sigaw ka pa, ikaw ang nagtulak sa akin. Bigyan niyo ako ng kutsilyo. Hahimayin ko siya ng buhay. Tandaan mo sa susunod na buhay mo, bata. Huwag mo akong iyan. Huwag. Bakit? Nahahawa na ang loob niyo. Papayag ako na magkasama tayo. Pwede mo bang bitawan siya? Sage. Maganda. Basta kasama mo ako ngayong gabi. Isipin ko ang pagbitaw sa kanya. Zhao Ji, huwag kang papaya. Zhao Ji, Mga paslit, tumahimik ka. Wang Changhong, kung galawin mo sila, hindi kita bibitawan hanggang sa mawalan ka ng buhay. Batang tulad mo. Kahit 10 buhay ka pang magsumikap, hindi mo ako kayang saktan, Pako. Isang gabi lang naman yan. Isipin mo na lang, kinagat ka ng aso. Hindi na naman kayo bata pa. Yekong, wag mo na yan isipin. Wag, Zhao Ji. Sino ba talaga ang aso? Sa sandali, malalaman niyo sa kama. Pakawalan mo muna siya. Palayain mo siya. Baliw ba ako? Aliwin mo muna ako. Kapag nasaya ako, pakakawalan ko siya. Pero kung hindi ako masaya, mamamatay siya ng maganda. Wang Changhong, bitawan mo siya. Baby, wag mahiya. Wang Changhong, hayop ka. Bitawan mo ako. Wang Changhong, gago ka. Bitawan mo siya. Naawa ka na ba, masahista? Hindi ba't paulit-ulit ka? Naagaw ang saya ko. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ng malapitan. Ang babae mo ay mapapailalim sa akin. Ilang kilometro pa? 2 kilometro pa. Ginoo. Sino ba talaga na nakapagpagalit kay Zhu Shendianzhu? Ang ganito kalaking puot. Nakakagalit talaga. Nakakagali talaga. Pabilisin. Pabilisin agad. Sa loob ng 1 minuto. Dapat makarating sa tirahan ng Zhu Shendianzhu. Opo, pabilisin. Wang Changhong, bitawan mo siya. Wang Changhong, hayop ka talaga. Bitawan mo siya. Naawa ka na ba sa masahista? Hindi ba maraming beses ka nang sumisira sa plano ko? Gayon, ipakikita ko sa iyo ng malapitan. Ang babae mo ay mapapailalim sa akin. Wang Changhong. Sino yon? Jiwang, may problema. May maraming tao sa labas. At pinalilibutan na tayo. Bakit ka naguguluhan? Nalaman na ba kung sino sila? Wala silang sinabi. Diretso na sa pag-attack. Pulong-pulo ang mga kapatid nating nasugatan. Hindi na tayo makakaya. Anong ginagawa ninyo rito? Kami ang Black Wolf Gang. May asikasong ginagawa rito. Kayo, anong grupo kayo? Ikaw ba ang kumuha sa mga to? Binibin. Kami, ang Black Wolf Gang. Subgrupo kami ang Fierce Tiger Gang. Kayo, sigurado ba kayong igagalit ang Fierce Tiger Gang? Anong silbi ng Fierce Tiger Gang? Jinu, ang Fierce Tiger Gang sa Jiangshao, ang pinakamalaking grupo rito. Maging, ituring pa nga silang emperador ng ilalim. Ayan, alam ninyo na. Kung malaman, yan ang boss ng Fierce Tiger. Na inaatake ninyo ako. Pag-utos lang ang boss. Maglalaho ang grupo ninyo. Kahit ang maliit na isda sa lawa, nangahas magmayabang. Simpleng Jiangshao lang. May nagtatangkang gamitin ang titulong boss. Nakakatawa talaga. Miss, patawad. Patawad po. Takbo. Patawad. Patawad. Sumama kayo sa amin saglit. Sasama ako sa inyo. Yekong. Relats ayos lang. Miying Shenwei bumabati kay Zhu Shendianzhu. Pagpupugay, Zhu Shendianzhu.
Hindi ninyo ako nagkakamali, di ba? Bumangon ka. Hindi kami nagkakamali. Diyos ko, ito ang ginamit ninyo dati. Ang banal na sandata, Zhushenjian. Inanday at inyahon, ngayon ito ay nagkaroon ng buhay. Nadama nito ang inyong banal na kapangyarihan. Totoong akin ang sandeta. Ngunit malabo ang alaala ko tungkol dito. Mga nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Paanong wala akong maalala kahit na kaunti? Zhushenjian Zhu, 3 taon na ang nakalipas. Nagpunta kayo sa Fusang. Handa ninyong usakin ang Tianzhao Shenggong. Ngunit sina Zeus at iba pa. 3 dakilang Diyos ang nagbitag. Nag-alab ang digma ang Diyos. Napatay ang 2 Diyos sa huli. Nakasugat ng malubha si Zeus. Sa labanan na iyon, sinalakay din kayo ng malubha. Kaya nawala ang inyong alaala. Matagal na kasama. Nasaktan kayo nang sumama kayo sa akin. Zhushenjian Zhu, nagsakripisyo kayo para sa sangkatauhan. Bilang isang Datsya. Datsya ang nagpalaki sa akin at nag-alaga. Dapat akong mamatay para sa Datsya. Bumangon ka na. Si Zeus ang matandang yon. Tumatagal ang kanyang paggaling sa loob ng 3 taon. Dapat ay gumaling na ang kanyang mga sugat. Malapit na. May balita mula sa Kuanglong. Sabi nila kamakailan ang Sun God cult ay madalas kumikilos. Iniisip nila na gumaling na si Zeus. Hindi pa ganoon kabilis. Noon ay tinamaan siya ng Zhushenjian. Mas mabigat ang tinamong sugat niya kaysa sa akin. Ang dahilan kung bakit madalas kumilos ang mga tagasunod, malamang sinusubok nila ako. Kung patay na ba ako, huwag mong pansinin. Pag gumaling ako, ipapadala ko siya para muling makasama ang 2 pang kasama niya. Ginoo, ipaalam ba namin sa Kuanglong? Kisha, Zhenyu, hayaan silang 3 ang magbantay. Hindi mo na kailangan manatili rito. Sapat na yon. Hayaan silang sundin ang kanilang mga tungkulin. Bantayan ang hangganan. Walang itos. Huwag silang pumasok sa Jiangzhou nang walang pahintulot. Opo. Ginoo, si Wang Changhong. Paano natin siya haharapin? Palayain siya. Ako mismo ang bahala. Nasa Jiangzhou siya. Mayroon pa siyang ilang katayuan. Huwag papatayin ng walang utos. Bukod pa rito, sa Jiangzhou ako. Mayroon pa akong ilang mahahalagang bagay na ayusin. Humanap ka na matitirahan at manatili doon. Maghintay ka lang ng utos ko anumang oras. Sandin. Ibigay mo ang telepono kay Zheng Xiong. Tawag ni Jinang Ling. Numero ni Ginangling. Wala ako. Ikaw na probinsyano. Paano ka magkakaroon nito? Ang numero niya. Kung hindi mo sasagutin ang tawag, natatakot ako. Hindi mo na mapapanatili ang posisyon mo bilang kapitan ng seguridad. Zheng Xiong, sino ang nagbigay sa'yo ng kapatang? Nahadlangan ang iba mula pumasok sa kumpanya. Kung may susunod pa, lumayas ka ngayon din. Hindi, pasensya na po. Ginangling. Ayusin ko na. Tawag kay Yikong. Ling Fuyao. Ikaw, maliit na babaeng yan. Huwag kang magmamalaki. Ilang oras na? Handa na ba kayo? Jiwang, huwag kayong mag-alala. Nakakontak na ako. Lahat ng mga shareholder. Pagkalipas ng 1-0 minuto, ang pulong ng mga shareholder, magsisimula na. Tanggalin si Ling Fuyao sa posisyon ng tagapangulo. Hihintayin na lang namin na dumating kayo mismo para tanggapin ang upuan na ito. Ling Fuyao. Sa pagkakataong ito, paano ka makakatakas mula sa aking palad? Ikaw, ahapon dinala ka nila. Pagkatapos noon, wala namang nangyari, di ba? Wala. Silay, tinanong lang ako ng ilang bagay. Ikaw. Ikaw muna, magsalita ka. Si. Tama. May mga tanong din ako na itatanong ko sa'yo. Bakit mo nagkaroon ng kalahating jade pendant? Paano mo nalaman? Sumagot ka muna. Noon bata pa ako. Ginang Ling, may problema. Pinagsama-sama na ni Gi Zheng Ang. Maraming maliliit na shareholder. Ngayon nasa silid pulong sila. Sinasabi nilang magpatawag ng pangkalahatang pulong ng mga shareholder. Gagawin nila ang pag-alis. Ang posisyon ninyo bilang presidente. Ano? Paano siya nangahas? Sekretarya Chen, anong sitwasyon gayon? Yung si Zheng Xiaong na iyon. Mukhang naging trader siya. Nakipagsabwatan siya sa maraming maliliit na shareholder. Tahimik niyang binili ang grupo. 50% ng mga shares. Papagsasanibin nila para tanggalin si Ling Fuyao. Malaking problema ito para kay Ling Fuyao. Ano nang silbi ng pagsasabi ko nito sa'yo? Wala ka namang trabaho. At hindi ka rin makakatulong kay Ling Fuyao.
Ay! Ginoong Lin, naku, dumating ka sa tamang oras. Sama-sama nating isayos ang pulong ng mga shareholder. Kamakailan ang kumpanya, puno ng kaguluhan at intriga. Kailangan na nating talaga ayusin ito. Kailangan bang ayusin ang kumpanya? Hindi ikaw lang ang vice president na ang may huling salita. Zeng Chong, ano ng kwalifikasyon mo na magdaos ng pulong ng mga shareholder nang walang pahintulot? Totoo, wala akong karapatan. Pero ang pagdaos ng shareholders meeting, pero ang karamihan ng mga stockholder ay hindi ko na mahahadlangan. Tama ang sinasabi ni Ji Zeng. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng kumpanya kamakailan. Masyadong malaki ang pagkalugi. Mali ang pamumuno ni Jiling. Siya ang dapat managot ng pangunahin. Tama. Hindi na dapat manatili si Jiling sa upuan bilang chairman. Ako ang Inakamalaking stockholder at ako ang chairman. Ang panukala ninyo ay hindi ko tatanggapin. Gagamitin ko ang aking veto. Jiling, Hindi ka na ngayon. Ang, Pinakamalaking stockholder. anong ibig mong sabihin? ibig sabihin ko, literal na iyan. Si Ji Wang Changhong ay lihim ng nakakuha ng mahigit na 50% ng mga shares. Kaya siya na ang pinakamalaking stockholder. Kaya pala ikaw ay Lihim ng nagtaksil kay Wang Changhong. Zeng John, ikang trader. Ikang trader. ang sabi mo ay medyo bata, di ba? Normal lang na ang matalino ay pipili sa mas mainam na oportunidad. Bukod dito, ang alok na halaga ni Ji Wang ay hindi mo kayang ibigay. Ito na ang realidad. Ang intensyon ni Ji Wang ay alam mo naman kung handa kang sumunod ng maayos. Ang posisyon bilang tagapangulo ay sayo na rin sa huli. Huwag kang managinip. Kahit si Wang Changhong ay pinakamalaking stockholder. Ang mga ibang stockholder ay hindi rin sila sa kanya susuporta. Abangan na lang natin. Pagdating ni Ji Wang, malalaman natin. Danju, Hindi alintana kung anong paraan ang gagamitin mo. Sa pinakamabilis na paraan, bagsakin ang kumpanya ni Wang Changhong. Gusto kong maging wala ang lahat niya. Bukod dito, ang mga hawak ni Wang Changhong sa Fuyao Group ay ilipat lahat sa ilalim ni Ling Fuyao. huwag mag-alala, Danju. Sa loob ng kalahating oras, ay makukumpletong miing. Sagradong utos ng Jushin Danju. Gamitin ang lahat ng paraan. I-target si Wang Changhong. Pababayaan natin siyang mabagsak sa loob ng 30 minuto. Opo. Sumunod na hakbang. Ngayon tayo'y may pinakamainit na palakpakan. Tanggapin natin ang ating Ji Wang, Wang Changhong, Chairman. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, mag-invest ako sa kumpanya, 20 bilyon, upang ayusin ang mga utang ng kumpanya at pamumunuan ang Fuyao Group patungo sa bagong tagumpay. Magaling, magaling. Wang Changhong, ikaw na walang hiya. Ginang Ling, ang sabi ninyong iyan ay parang bata pa. Ganito talaga ang kompetisyon sa negosyo. Ito ang takbo nito. Pero kung handa kang sundin ang payo ko, maari kong isaalang-alang na ibalik sa iyo ang posisyon ng presidente sa kumpanyang ito. Isang marilag na dalaga. Angkop na kapareha para sa isang mabuting lalaki. Ang ibig sabihin ni Ji Wang, huwag mo siyang sabihing sinayang mo ang tiwalang ibinigay niya. Dito sa Jiang City, kung balak mong maging Fuyao Group bilang babae ng chairman, maami namang ganyan dito. kasama si Ji Wang, Ling Fuyao. Sa trabaho mo, maabot mo ang mas mataas na antas. Sino ka ba? Labas ka na diyan. Ikaw na alipin na may 3 apelyido. Anong karapatan meron ka? Sasabihin mo sa akin na lumabas ako? Ay, sino kaya ito? Oh, siya pala yung maliit na technician ah. Hindi ba ikaw yung dati tinanggal sa trabaho? Bakit ka napadpad dito? Ano bang ginagawa mo dito? Yung mga paa mo, nakasabit sa kanyo mismo. Dumating ako kung gusto ko. Umalis ako kung gusto ko. Nasaan ang security? Tapos na ba silang mawala? Huwag ninyong hayaang manatili ang pulubi na to. Alisin ninyo siya dito, agad. Yekong, kanina sa labas ng pinto, hindi ba siya napakaabang? Ngayon, Bigyan mo pa ako ng isa. tumawa ka ng todo, tingnan natin. Noon, umaasa ka kasi kay Ling Fuyao na sumusuporta sa'yo. Dinadrive mo ako noon. Nagpakabo sa harap ko. Ngayon bumagsak na si Ling Fuyao. Sino pa ba ang asahan mo? Zeng Xiong. Huwag kang magmalinis na maaga. Hindi ako nagkamali ng pandinig, di ba? Ikaw na bata, naliligaw ka ba ng isi? Si Ling Fuyao ngayon, nakaalis na sa pwesto. Inaasahan mo pang makabawi. Nakakatuwa naman. Yekong, payuhan kita. Mas mabuti para sa'yo kung maging masunurin ka at yumakap ka sa Jiwang. Dahil sa dati nating ugnayan, maaari ko pang ipakiusap kay Jiwang. Napatawarin ka. Bakit ba ako nag-asawa deti? Sa isang taong tulad mo? Bakit pa tayo nanatili? Buhay na pinagsaluhan ng 3 taon. Nakakasuya naman. Baka gusto mong mamatay. Wang Changhong. Huwag kang maging mayabang. Yung nangyari kagabi. Nakalimutan mo ba? Ikaw at yung mga yon, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sila. Sila ang mga tauhan ko. Ji Wang, huwag po kayong makinig sa maliit na teknikero na to. Nagsisinungaling lang siya. Auhan niya pa nga. Sabihin niyo lang ang salita. Gagawin ko po ang lahat. Ihahasi ko siya na. Iba't ibang klase ng parusa. Itatapon ko yung paslit na yan. Labas na agad, kung hindi mamatay.
Sasakupin ko pa rin. Abangan nyo. Wang Changhong, kahit kumilos ka lang sa akin, ipapawalang bisa kita agad. Wala ka nang maiiwan. Ito yata ang nakakatawang sinabi kong narinig. Isang biro lang yan. Mayroon akong higit sa 10 kumpanyang nakalista sa merkado. Ang assets ko ay higit sa bilyon-bilyon. Ako ang pinakayayaman sa Dacia. Hindi mo naman ako masasabing mawalan ng lahat. Ikaw nga naman. Ano ka ba? Iyong klase ng tao. Siguro dahil nawalan ng trabaho. Nagbaliw ka na ba sa stress? Isang walang hanap buhay. Tapos ang lakas ng loob mong sabihin na biglang mawalan si Boss Wang. Ang lahat. Ay nako, sabihin nyo nga. Nakakatawa to, di ba? Yikong, ang pagdedebolta ko sa'yo ay ang pinakamabuting desisyon ko sa buhay ko. Napakatama naman. Makikita mo yan mamaya. Sa oras na yun. Huwag kang iyak, ha? Ano? Ako, iyak. Kahit ako si Wang Tingting, ay iyak para sa aso. Hindi ako iyak para sa basurang tulad mo. Yikong, tara na tayo. Pangulong Ling, huwag po kayong mag-alala. Hindi na matagal. Ang Fuyao Group A, ibalik sa kamay mo. Yikong, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero ang sitwasyon, ganito na ang nangyari. Ayokong tumayo dito pa. Para panuorin ang mga mukha nilang yan. Maniwala ka sa akin. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Ling Fuyao, sa halip na magtiwala ka sa pagkakaasong nilalang na to, bakit hindi mo lang ako mapaniwala kung alagaan mo lang ako ng maayos? Hindi lang bubuhayin ko ulit ang Fuyao Group. Ibabalik ko sa iyo lahat. At higit pa rito, pagkatapos noon, hindi ka na kailanman mag-alala sa problema ng pondo. Sa loob ng puso ko, ika ay palaging isang palaka. Kahit mamatay man ako, hindi kita pipigilang madamay ako. Maduming babae. Hinahanap mo ang sariling kamatayan. Hoy, Jiwang, huwag kayong magmadali ha. Siling Fuyao kasi. Sumisigaw lang ngayon. Wala pa siyang naranasang ganoon. Ang pakiramdam ng kahirapan. Pagdating ng oras, pagkatapos ninyong maranasan yon, tiyak na babalik siya. Si siyang humingi sa inyo. Sa oras na yon, ano man ang gusto ninyong gawin. Hindi ba lahat susunod na lang sa inyo? Ji Wang. Siya, si Ling Fuyao. Lumaki sa paraisyong puno ng alaga. Hindi siya sanay sa hirap. Kaya di niya kakayanin. Sandali lang, mabilis siyang magpapasako. Iyak-iyak siyang lalapit at hihiling ng awa. Naririnig mo ba, Ling Fuyao? Kung mananatili ka ngayong gabi, piprituhin pa kita ng maayos. Pagkalipas ng ilang panahon, iba na ang magiging resulta. Dapat ay inisip mo ng gayon. Ang kalagayan mo mismo. Dapat mong isipin kung paano ka mabubuhay ng walang pera. At katapos nito, At ngayon na nasa puntong ito ka, ay nagmamagaling ka pa rin. Nakakatawa talaga. maniniwala ka ba? Bahala ka. Gino, lahat ng nasa pangalan ni Wang Changhong, na mga kumpanyang nakalista sa stock exchange, naghinto na ang lahat ng trading, ang kanyang shares, piniwersang na-freeze, at ang personal na ari-arian niya ay sinaliuhan. At maraming bangko ang malapit nang maghabol sa kanya para sa mga utang. Si Wang Changhong ay bankrupt na. Magaling ginawa ninyo. Iulat ko agad kay Zhu Shendianzhu. Maniniwala ka ba? Nasa iyo na. Maghintay ka ng ilang minuto. Malalaman mo rin. May bilyon-bilyon ang net worth ko. Sa loob ng ilang saglit, mga daan-daang milyon ang papasok. Maghintay ka ng ilang minuto. Kaya mo ba siyang bayaran? Wang Changhong, huwag ka nang magmalaki. Ang bilyon-bilyong kayamanan mo, kalahati na lang ng kasaysayan gayon. Ang ibig mong sabihin ay, bankrupt na ako ngayon. Ang tekniksyan na to. Siguradong ubod ng kahirapan. Akala niya, siya ang pinakamayayaman sa mundo. Tama na. Palabas ninyo siya diyan. Wala akong panahon sa palabas na ito. Jiwang, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ito ng maayos. I-frame siya. Yikong, umalis na tayo. Walang dahilan na manatili rito. Hindi na kailangan magpakahiya pa. Halos tapos na. Malapit na ang oras. Dapat ay si Wang Changhong ay makatanggap na ng impormasyon. May magandang balita ba? Sabihin mo. Wang, hindi maganda ang nangyari. May malaking problema. Anong nangyari? Ayos lang ako. Ipaliwanag mo ng maayos. Wang, akatapos lang, tumawag ang bangko. Sabi nila na na-seize na ang inyong mga ari-arian. Lahat ng inyong mga asset. Ano? Paano nangyari ito? Hindi lang iyon. Ang nasa hawak ninyo, mahigit 1-0 na mga nakalistang kumpanya, ay pinahinto din ng mga autoridad. As sinuspinde ang trading. At ang inyong mga shares ay lubusang na-freeze. Impossible yan. Niloloko mo ako. Wang, saan ako maglalakas loob na linlangin kayo? Mga tao mula sa Oversight Bureau. Sinabihan pa ako nila na ibigay ang galaw mo. Sabi nila hahanapin ka para tumulong sa investigasyon. Hindi yon totoo. Siguradong fake yan. Ikaw at yung babaeng iyan. Nagtulungan para lokohin ako. Hindi ba? Niloloko ka nila. Karapat dapat ka ba? Ano pang hinihintay nyo? Itaboy ninyo siya palabas ngayon din. Ikaw, ito isang panlilin lang. Kayo ang nagtulungan para lokohin ako. Hindi ba? Sino sa inyo ang si Wang Changhong? Kami ay mula sa Oversight Bureau. May ilang bagay
na kailangan niyang tumulong imbestigahan. Ako, si Wang Changhong. Kayo, ilang opisyal lang naman kayo. Bakit ninyo ako hinahanap? Inaghihinalaan namin kayo na nagmamanipula ng merkado at posibleng money laundering. Sumama kayo sa amin. Hindi. Kayo'y nagkakamali. Kilalang-kilala ko ang Governor Han. Tumawag muna ako. Ah, si Jiwang pala. Ikaw ang tumawag. May maipaglilingkod ba? Governor Han. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. May isang taong masama na gumagulo sa akin. Kinumpis ka niya ang lahat kong ari-arian at ipinahinto pa ang lahat ng kumpanya ko. Tulungan niyo po ako. Huwag mag-alala. At tanungin ko muna. Hintayin mo ang sagot ko. Dito kayo. Punong Gobernador, ano po ang utos ninyo? Alamin mo kung ano ang tunay na kalagayan ni Wang Changhong. Punong Gobernador, may alam po ako dito. Mga kalahating oras pa, may isang malakas na puwersa na sumalakay sa negosyo ni Wang Changhong. Ginawang halos walang halaga sa isang iglapang ari-arian niya. Ang lakas ng puwersang iyan. Nakakagulat na talaga. I-check mo ang sitwasyon. Saan ba nanggagaling ang ganitong kapangyarihan? Wala naman sa Jiangshou ang ganoong malakas na lakas para sa pinuno. Ibig sabihin, ang lakas na to ay mula sa isang tagalabas lang. At kamakailan, ang nag-iisang tagalabas na may ganoong lakas ay isa lang. Sinasabi mo ba si Ming Shenjiang? Bukod pa sa kanya, wala akong maisip na sinuman na may ganitong malaking enerhiya. Kung si Pinunong Ming ang gumalaw, wala nang pag-asa na mailigtas si Wang Changhong. Hayaan na lang natin siyang mag-isa. Ayusin mo na ito. Ihiwalay ang ating negosyo kay Wang Changhong. Huwag tayong makasabit diyan. Sapat na ang oras. Dalhin siya palayo. Hindi, teka lang. Ililigtas ako ni Governor Han. Tumawag ka ulit. May malito. Bakit hindi ka sumasagot? Gago ka. Kumuha ka ng napakaraming pera ko. Binarahan mo pa ako. Dalhin siya. Gago ka talaga. Kung naniniwala ka na ako yon. Ako ngayon. Ano ba talaga ang iyong pagkakakilanlan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Pwede. Nang umalis si Yao Yao, ibinigay niya kay Yekong ang kalahating batong ito. Sa loob ng 20 taon na ang nakalilipas. Dala ni Yekong ang kalahating jade pendant na ito. Lumaban sa maraming digmaan. Nagpunta sa iba't ibang dako. Ang tanging babae sa kanyang puso ay hindi niya nakalimutan. Ikaw si Yikong. 20 taon na tayong magkahiwalay. Hindi ko inaasahan na ganito tayo magtatagpo. Yikong, alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap? Sobrang miss kita. Pero kahit saan man ako maghanap, wala pa rin akong makitang tanda mo. Ang ginagawa ko na lang ay tingnan ang jade pendant na ito araw-araw at isipin ka. Ikaw ay miss ko rin. Pero 3 taon na ang lumipas. Kilala mo na ako. Bakit hindi mo ako kinilala? Ako ang may kasalanan. Yikong, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko agad naialis na ikaw pala. Kung alam ko lang noon, hindi ko hahayaang magdusa ng ganito karami. Hindi naman ganun kasama ang mga nangyari. Natutunan ko pa ang magaling na pagmasa. Pag mag-retire ako sa hinaharap. May maasahan pa rin ako para mabuhay. Narinig ko na, mahusay magmasahe si Teknisyano Yikong. At gustong-gusto ng mga babae ang serbisyo mo. Baka naman may swerte ako na masubukan ang serbisyo mo. Kailan ka free, Presidente Ling? Ano man oras mo, game ako.